The fried peanuts. So, ito yung ating mga ingredients. So, meron tayong siling labuyo, sibuyas, at syempre maraming bawang at maraming sili. So, ito yung pinaka main ingredients natin, ang hubad na mani. So, sa kawali, painitan lang natin siya at lagyan natin ng mantika. So dahil nga maliit ang aking kawali, so tinansya ko lang yung dami rin ng mantika. So dapat kasi maraming mantika to. So kaya lang yung mantika namin ay sakto lang. So pinagkasya ko na lang at pinagtyagaan ko. So sa pag-isa, inuna ko muna yung sibuyas. So ayan muna natin siya mag-caramelize and then i-add natin yung bawang. So kailangan natin siya mapabrown ng konti or maluto ng konti, pero hindi ko siya masyado lulutuin kasi mamaya ibabalik ko din siya pagkatapos nung maprito yung mga mani. So, ayan, sinunod ko na yung mga sili and then idagdag ko pa yung mga sili green na hindi ko siya iniwa-hiwa. So, para merong hiwa-hiwang sili at saka buong sili. So, at this point, medyo luto na nga sila. So, maya-maya lang at ating hanguin ito. Pero sa puntong ito, malambot pa itong mga to. But later, kapag naprito na natin yung mani, ibabalik natin siya at ito'y lulutong din. So, ayan na nga, nahango ko na nga siya. So, sa puntong ito, so, malasa na yung ating mantika at saka natin paprituin yung ating mani. So, itong mani na to guys ay marami siyang pwedeng pagkanegosyohan. So, pwede rin siyang pangimagas, pwede rin siyang hulam. So, 'di ba? Kung marunong ka o madiskarte ka, so pwede mo siya ipambenta. So, etong kilo na to ay mga kasi yung isang plastic nito ay nasa 1/4. So, kalahati. So, almost 1 kilo na rin to. Yung maning hubad na nabili ko dito at mura lang naman yung mani dito lalo na yung may balat. So, itong mani pala to guys, so ginawa ko, inugasan ko siya at yun nga, pinatuyo ko siya ng ilang araw bago ko siya prituin kasi pag hindi mo kasi inugasan, masyado siyang marumi ang item. So, kailangan mo ugasan but na-discover ko lang guys, kapag inugasan siya, dapat matuyo siyang maigi at wag nyo siyang iwanan na basa kasi parang siyang nagkakaamag. So, yun yung na-notice ko lang. But, pagka medyo basa pa siya na pinirito nyo, malambot siya. So, medyo pag niluto nyo siya matagal, so kailangan dapat para tostadong-tostado yung mani, dapat dry siya. So, ganun ang ginawa ko dito. So, eto lang, para maiwasan natin na masunog, kailangan natin siya halu-haluin yung mani once in a while para maiwasan natin yung pagkasunog niya. So, hanggang sa matusan natin to, so, kachaw-kachaw lang siya. And then kung mapapansin nyo yung mantika, nagkasya naman siya guys. And then later, isasapaw na natin yung ating piniritong sangkap. And then habang malapit na siyang papaluto ay lumulutong din yung mga sangkap na yun. So ganun ang sikreto nun. Although yung iba kasi ginagawa nila, hindi na nila piniprecook yun at sinasama na nila kapag malapit na maluto yung manig para hindi rin masyadong masunog yung bawang sibuyas at yung mga sili. Pero sa akin kasi, mas preferred ko kasi yung malutong. Kaya ganun ang ginawa ko. Or yung iba naman, tinutustan na. Kasi ang bawang kasi mabilis lang naman siya maluto. Hindi mo naman siya talaga kailangan lutuin. And then, kapag hinango mo siya, so habang natutuyo siya, nagiging malutong. So, at this point kasi, babad kasi sa mantika yung nangyari. And then, kaya binalik ko siya dyan. And then later, pag hinaw natin siya at matuyo siya, ay
lulutong yung mga yan. So, masarap siyang papakin. So, at this point guys, malapit na siyang maluto. Then, haya lang natin siya na ihalo-halo. Kasi nga malasa na yung mantika. Although sa time na to, wala pa siyang asin. Kasi pag ginawa natin siya, saka natin siya lalagyan ng flavor. Siyempre, yung salt and then yung seasonings pati, diba? So, yan na nga, inahango ko na nga siya. And then, sige, makikita nyo, habang inahango ko siya, so, papaluto na rin siya. So, ayan, nahango ko na. So, at this point, lagyan na natin siya ng asin at yung seasoning para lalo maging masarap siya. So, yung paglalagay ng asin pala, is depende sa panlasa nyo. Kung kayo yung tipong tao na gusto nyo mas maalat, didamihan nyo, pero yung sakto lang. So, eto nga, niripa ko na siya sa plastic canister. So, nakagawa ko ng 8 dito. At yung sili natin ay malutong na kung napansin nyo.